Sa mga oras na ito ay gumugulong na ang pulong ni Pangulong Bongbong Marcos kay US President Donald Trump sa Amerika. Pero bago yan ay pinag-utos ni PBBM ang agarang pagbibigay ng ayuda sa mga inulan at binaha sa Pilipinas. Mula sa Washington DC, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Bago pa man lumipad patungong Amerika, si Pangulong Bongbong Marcos, bilinila na niya ang mga ahensya ng gobyerno na tiyaking ligtas ang mga maapektuhan ng masamang panahon. Sa isang video recording, tiniyak ni PBBM na naipadala na sa mga apektadong lugar ang relief goods. Pinababantayan din niya ang sapat na supply ng tubig, kuryente at iba pang pangangailangan. Paalala ng Pangulo sa mga apektadong residente, pakiusap ko lang po sa inyo ay pakinggan nyo po ang mga sinasabing advisory ng inyong LGU, ng national government at pakisundan lang po para naman matiyak natin na hindi kayo malagay sa alanganin. Sabi naman ni Defense Secretary Gilbert Chodoro, nakikipag-ugnayan na sila sa United States Indo-Pacific Command para magamit ang EDCA site sa pagresponde ng mga kababayan nating apektado ng habagat. Dito po makikita ng ating mga kababayan ang benepisyo ng pakikipag-ugnayan ng mga armed forces para makaligtas sa ating mga kababayan laban sa mga hamon ng kalikasan. Sinabi nila ang mga ito habang nasa 3 araw na official visit ang Pangulo dito sa Washington. Sa bilateral meeting niya kay US Defense Secretary Pete Hegseth, muling binigyang diin ng Amerika ang kanilang commitment sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas. Kabilang na ang pagpapanatili ng kapayapaan sa South China Sea. And the United States is committed to achieving peace through strength and willing to work with all nations who share this desire in the region. We do not seek confrontation, but we are and will be ready and resolute. Sinabi naman ng Pangulo ang positibong feedback mula sa militar kasunod ng balikatan exercises. Malaking tulong din umano ang US para matiyak ang kaayusan sa West Philippine Sea. But again, I believe that our alliance, the United States and the Philippines, have formed a great part in terms of preserving the peace, in terms of preserving the stability of the South China Sea, but I would even go as far as to say in the entire Indo-Pacific region. Nagkaroon din ng pulong si PBBM kay US Secretary of State Marco Rubio. Hinarap din niya ang director ng Central Intelligence Agency na si John Ratcliffe. Gayon din ang ilang top executives ng ilang business group. Sa huling araw ng official visit ni Pangulong Marcos dito sa Washington, makakausap na niya sa isang bilateral meeting si US President Donald Trump dito sa White House. Dito na magkakaalaman kung mapapagbigyan pa ang hiling ng Pilipinas na mapababa ang 20% taripa na ipapataw ng Amerika sa export products ng Pilipinas. Mula dito sa Washington, D.C. sa Amerika, nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.